Paresa lang, mata na niya. Upaw, upaw, upaw. Bangang. Yawa, alam niya, lubot to niya ay. Yawa, alam niya, lubot to niya ay. Salamin, lubot to. Gago lang niya, lubot to niya ay. Kaya dali sila nga, pinari na yung magsili sila. Spain naman, Spain naman. Yawa mo mo taon tana! Ayan na mga kababayan, ang mga bata po dyan sa Davao City, bago po lumipad itong helicopter pala, sorry, ni Marcos Jr. ay nakatikim ng malulutong na mga mura at pinagsasabihang bangag. Pahiyang-pahiya itong si Marcos Jr. mga kababayan. At grabe na po ito, naalala nyo kahapon, puro ICC tayo. Naku po, eto na. Mismo yung head ng ICC ngayon mga kababayan, nagmamakaawa na. Nagmamakaawa na mga kababayan. Grabe, eto na po ang ating balita. Si Vice President Inday Sara Duterte, binuking po ang gawain itong ICC. Sino ba ang kanilang amo mga kababayan? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Samantala, bago natin tunguhin ang mga detalye ng ating pag-uusapan ngayon, ay makikisuyo po muna ako sa mga bagong bisita pala sa ating channel. Paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin ang ating video o ang ating channel. Sa mga matatagal na, maraming salamat sa mga laging nagla-like at nag-share. Okay, bueno mga kababayan. Ito pang si Marcos Jr. kasi bumisita dyan sa Davao City mga kababayan. Samantalang, ang Davao City po ay pinag-iinitan lang nila mga kababayan. Doon sa lugar nila, napakarami naman pong mga baha. Dito sa Metro Manila, di ba? Ayan o. Oh. Davao City lang sila nakatutok. Pero tingnan nyo naman dito sa Metro Manila. Espanya, ayan o. Lubog. Di ba? Ayan o. Lubog lahat. Oh. Bakit Davao lang sila nakatutok mga kababayan? Yan yung problema dito kay Marcos administration eh. Tapos ngayon, ang problema pa, nakapokus pa sila ngayon doon sa Davao. Doon lang sila ngayon sa Davao pupokus ngayon sa investigasyon. Nagpaiwan pa itong si Vince Dizon. At ito nga mga kababayan, nagpaiwan pa, umipal-ipal pa doon, no? Kaya ngayon, ay mga tao nagagalit talaga sa kanya, no? Ito mga bata. Sabi pa nga ang post dito, no? Okay lang din pala na magpunta sa Davao City si Vince Dizon para may pagmukha sa kanya at sa bayang Pilipino kung gaano katibay ang mga drainage. Kumusta naman kaya ang mga proyekto sa buong Pilipinas? Kung mayroon man, may bakal ba? Yan mga kababayan, tingnan nyo naman po itong mga proyekto sa Davao. Di ba? Ang titibay ito pong mga drainage system sa Davao. Punong-puno po ng mga bakal. Kasi hindi po ninanakaw ng mga Duterte. Di ba? Sa ibang lugar, lalo na doon lugar sa Ilocos, wala tayong maaasahan mga kababayan, di ba? So ngayon, itong si Vince Dizon, ang kapal na mukha, nagpaiwan pa talaga doon sa Davao City. Kaya galit siguro itong mga bata, mga kababayan, kasi biruin mo, paiwan-iwan ka pa nasa ibang bansa nga, lalo nga sa ibang parte ng Pilipinas, andoon yung mga baha Ito mga kababayan, no? Kunwari pa siya dito, galit na galit, panoorin natin. Utangina, 7 taon yung hindi Napamura pang gago, Napamura pa mga kababayan, no? ginawa to, Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. Yun ang problema. Yun ang problema mga kababayan. Kitang-kita mo, mataas doon, dito mababa. Ba't hindi pa pinantayan nga to? Anak ng puta talaga. Di ba nasa ano to? Inago nila yung pera. Kasi kung nasa ano to kay Tatay Digong ito noon, nung panahon na yon, ba't hindi niya ito nakita? Gago talaga to ng mga kababayan, ano? Gago talaga, no? Ba't hindi niya ito nakita noon? may dugtong na yan, hindi magkasa ganito eh. Totoo yan, kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito eh. Pero first things first, Yusef Charles, magpa-dredge ka na dito. Ang gagawin natin, kung gaano kataas yun, ipapantay natin dito.
Ayan mga kababayan. Nakakita sila ng butas dito sa Davao. Kaya ngayon, Utang ina, focus pito. na ngayon sila dito sa Pitong Davao. taon Hindi yung- na sila ngayon na pupunta sa iba. Kaya nagpaiwan na, pinaiwan na. Pero ito yon, Jason. Panoorin mo ito, di ba? Sinagot ka na ni Congressman Pulong. Sabi ni Congressman Pulong, the answer is not outside DPWH. Naa mismo sa inyong opisina. Kung tinuod nga nakakagalit, then don't stop at expressing anger. Open the box, name names, file cases. Yun nga mga kababayan, di ba? Optics na optics lang talaga. Pakitang gilas, pakitang tao lang. Itong ginagawa nitong ni Deson. Manang-mana talaga sa kanyang among si Bangag, mga kababayan. Kasi nga, bakit hindi niya pangalanan, di ba? Bakit hindi niya pangalanan kung sino talaga ang may gawa nito? Ha? O, tingnan nga natin mga kababayan. Di ba ga? Wala na pong budget yung Davao City. O, ito, matagal na po ito. Mayroon pong ginagawa dito ang Davao City. Ito papaliwanag mismo ni VP Sara. Panoorin natin mga kababayan ha. Ito po, yung paliwanag mismo ni VP Sara. Pinatutukan ng Marcos Jr. government ang flood control projects sa Davao City. Katunayan, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos si Public Works Secretary Vince Dizon na suriin ang mga proyekto sa syudad. Si MJ Mondihar sa report. Magpapaiwan siya rito, Wait lang mga kababayan na kasi mayroon pa pong kabuoang video yon, yung pinakita natin kanina na pinagmumura itong si Bangag ng mga kabataan, mga high school diyan sa Davao City, no? Sa Kalinan District mga kababayan. Yung eroplano kanina, ay helicopter kanina. Mamaya tapusin muna natin ito. puntahan niya lahat ng nabaha in the southern portion. Dahil ang problema, meron palang master plan yun na 2023, for whatever reason hindi ginawa doon sa yung mga Whatever reason, hindi ginawa. Hindi nyo talaga ginawa kasi nga ayaw ninyong ipagawa para nga gawin ninyo. Anong gagawin ninyo? Para pagka mayroong ganito at pagka inulan at binaha ang Davao City, sasadyain ninyo na puntahan dyan para magkaroon kayo ng masisisi. Ganun lang yung kasimple. Di ba? Patatagalin pa ba natin? Kahit ganun ang walang bahan, ang bahan nasa Cebu. Di ba? Mga kababayan, ang daming mga namatay sa Cebu. Pero nagpunta sila sa Davao na naman. Kasama si Magalong, di ba? Oh, pero wala silang nakuha doon sa Davao, mga kababayan. Ito ngayon, nakakita na sila ng pagkakataon na nagkaroon na ng baha dyan sa Davao City. Pero kahit ganun pa man mga kababayan, kahit nagkaroon pa ng baha dyan sa Davao City, ito nga mga kababayan, puntan na natin itong Ilocos, itong Batak, ayan kailan lang ito, kasama ito. Nang binahayang Davao, binaha din dito, bakit dito hindi pinuntahan? Di ba? Maliwanag lang po yan mga kababayan na talagang ipal lang talaga itong si Marcos Jr. Ito pa yung kanyang anak completed pero walang pundasyon pa lang. 28.46 million. Project sa distrito ni Sandro Marcos, question. Ayan Philippine Public Affairs. Pundasyon pa lang, 28 million. Completed na daw yan. Bakit hindi mo pinuntahan yan, Marcos? Bakit hindi mo yan pinapuntahan kay Dizon? Alam ko na. Kasi nga hindi mo kalaban, anak mo nga yan, di ba? Davao kasi nandoon sa Davao ang kalaban Di ba? Ganun lang yung kasimple mga kababayan. Isisisi lahat sa pero itong nangyari sa Ilocos, nangyari ito ngayon. Ngayon lang, ito pagbaha na to. Kasabay ito sa Davao. Pero ano lang pinuntahan? Davao. Lalo tuloy sumisigat ang Davao. Ngayon mga kababayan, bukod sa sumisikat, nagagalit lalo sa inyo ang mga tao diyan sa mga taga Davao. Ultimo mga bata, galit na galit, hindi na nakapagpigil. Mamaya, kasi nga, Bisaya yung pagkakano, Tagalog natin mamaya sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog. ang problema, meron palang master plan yun na 2023. Mayroon nga, may master plan nga yun. Ang problema, hindi mo pinagalaw, hindi mo pinabuksan, hindi mo pinunduhan. Bakit? Kasi nga, hinahanda mo yun para ipanira sa mga Duterte. For whatever reason, hindi ginawa. Yun ang rason yun, hindi nyo pinagawa. Sinadya nyo talaga pinatulog para pagdating ng baha, katulad nito, mayroon na kayo masisisi. Doon sa yung mga ibang project.
May iwan muna sa Davao City si Public Works Secretary Vince Dizon ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan siyang inspeksyonin ng mga lugar na binaha sa southern portion ng lungsod. Bahagi pa rin kasi ng Pilipinas ang Davao City na nakaranas sa matinding pagbaha kamakailan dahil sa epekto ng climate change. Ngunit sa isang panayam noong 2025, taon na nang sinabi ng dating running mate ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte na mayroon ng master plan ng Davao City para tugunan ang problema sa pagbaha. Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM4 Davao, Infrastructure Modernization for Davao. Ayon sa Vice Presidente, bahagi ng IM4 Davao Master Plan ang mga proyektong kailangan para matugunan ng pagbaha dulot ng mabilis na urbanization sa lungsod. So nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects. Ngunit ayon sa Vice Presidente, hindi umano na ipatupad ang mga proyektong ito dahil wala umanong pondo mula sa national government. Sa pagbisita naman ni Pangulong Marcos sa Davao City nitong Martes, July 28, nangako siyang babalikan at ipatutupad ang master plan. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. Kaya't babalikan natin para yung master plan na para doon ay matapos na para hindi na tayo makakakita ng baha na kagaya ng nakita natin recently. Isa ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa mga tumulong sa pagbuo ng IM4 Davao Master Plan. Sa pag-aaral ng JICA noong 2018, natukoy ang ilang proyektong may kaugnayan sa flood mitigation. Kabilang dito ang Davao Riverside Boulevard Development Project, kasama rin ang pagwawasto sa palikulikong daloy ng Davao River. Magtatayo rin ng mga dike road sa magkabilang pampanang ilog. Bahagi rin ng plano ang pagtatayo ng flood control reservoir sa loob ng Davao City Waste Eco Park. Dinisenyo ito upang saluhin ang sobrang tubig tuwing may malakas sa pagulan. Ayon sa Pangulo, agad na popondohan ng pamahalaan ang mga proyektong matutukoy sa master plan. So, popondohan agad, sir, yung sa JICA? Actually, it is already, well, kasi pag-ibig is paanin ng pag-ibig Oo. Para sa Diyos at Alam ko na mga kababayan kung bakit ayaw ito punduhan ni Marcos Jr. Kasi nga, proyekto po ito ng Japan, alam naman po natin kung gaano po katibay at gaano po ka-supresente pagka-proyekto po ng Japan. Malamang, nakita natin itong silang mag-amo, BBM at saka si Vince Dizon, at sandali. Pagbigyan natin ng pondo ito, magagawa ng maayos, hindi tayo makaka-kickback. Hindi tayo makakanakaw dito. Kaya wag natin bigyan ng pondo. Ganun lang yan, di ba mga kababayan? Kasi tingnan mo, halos buong Pilipinas, mayroon pong flood control. Oo. Mayroon pong binigyang pondo kasi po halos na mga congressman pumirma sa impeachment tabang kay BP Inday Di ba? So ngayon, ang nangyari, dito sa Davao City, teka sandali, mukhang maganda ang sa Davao Maganda ang kanilang plano dyan. Teka, pag pinunduhan natin ito, galing sa Japan yung mga project nito, nakikialam ang Japan, mahusay ang Japan, abay, delikado tayo nito. Baka pagdating ng araw, pag sumapit yung ulan, halimbawa na ipatupad natin, pinunduhan natin yung Davao City na yan, yung project ng Davao, tungkol sa baha na yan, abay, bukod tangi sa buong Pilipinas, Davao City lang yung maganda ang facility pagdating sa baha, hindi sila babahain. Tingnan nyo mga kababayan itong design, no? Ang ganda nitong design ng tungkol dito sa ng Davao. Hindi talaga basta-basta babahain. Kasi nasa tama yung mga plano yung mga dike, di ba? Yung ilog lalagyan ng dike, di ba? Ayan mga kababayan, napakaganda nito.
lalagyan ng dike itong mga ilog nito, dadaanan. Tapos dito sa Davao City West Eco Park, maglalagay po ng reservoir, no? Parang mini dam na mapupunta dito yung mga tubig. Parang sa Taguig, mga kababayan, sa BGC. Hindi binaba kasi mayroong reservoir sa ilalim, no? Napupunta lahat doon ng mga tubig. So pagdating ng wala ng ulan, unti-unti naman silang ilalabas. 'Di ba, mga kababayan? So yan po ang kagandahan. Eh siguro nakita ito ni Marcos Jr. At teka, pag pinunduhan natin ito, mangyayari, magiging maayos ang kanilang lugar diyan kahit bumaha pa, bumagyo pa, hindi magkakaroon ng matinding pagbaha sa Davao City. Kaya wag natin punduhan. Oh, 'di ba? Sakto, mga kababayan. Tama. Tapos ngayon, pagka binaha, punta na tayo diyan. Diyan na tayo mag-stay. Punta na tayo, magtambay na tayo diyan, mga kababayan. 'Di ba? Yun na ngayon yung ni BBM. Kaya sabi ni BBM, magpaiwan ka muna diyan kaya nabutasan na natin ang Davao eh. Pero ang totoo, mga kababayan, ito 'yon. Buksan mo ang libro, hamon sa'yo ni Congressman Pulong. Buksan mo yung libro, magkaalaman at pangalanan mo at kasuhan mo. Huwag kang tutulad, huwag kang magmamana sa amo mo. Adlib ko na lang yan, ha. Bakit, mga kababayan, nasabi kong amo niya? Eh di ba si BBM, hindi pinangalanan kung sino yung dating speaker? Takot, di ba? Weak na weak, mga kababayan. Ha? Takot na takot, mga kababayan. Teka lang, ha. Bago pala ako pumunta doon, mayroon pa ako nakalimutan, isa pang headline natin. Ito singit ko muna sa inyo. Bago ako pumunta doon sa mga bata na galit na galit. Ito yon, no? Papayag ka ba, mga kababayan? Okay lang ba sa iyo? Si Torre ang magmi-mayor dyan sa Davao City? Aba, may pangarap pala ito si Torre, mga kababayan. Ito. Mayroon pong kumakalat na ganito pong mga post, no? Davao City 2028, Mayor Nicolas Torre III, Vice Mayor Carlo Nograles. Ako mga kababayan, sige, post natin to. Para dito na talaga lumubog ang karir nitong si Torre, mga kababayan. Oo, para makita niya talaga kung gaano kasakit ang matalo, mga kababayan. Kasi 'di ba nagmamalaki ito, mayroon daw itong bahay diyan sa Davao eh. Sa Davao City, 'di ba? O di sige. Kung mayroon kang bahay diyan sa Davao City, kumandidato ka, mayor. Maganda 'yan. Para magkaalaman talaga kung mayroon kang ibubuga. Hindi yung puro ka lang ICC lang ang pinagmalaki mo. At saka yung mga tao lang na walang kalaban-laban, kamukha ng KOJC. 'Di ba? Diyan ka ngayon lumaban, subukan mong lumaban kung kaya mo manalo diyan. Tingnan natin na Torre. Kayo, mga kababayan, buboto ba kayo kay Torre? Ha? Lalaban daw si Torre kay Congressman ay kay Mayor Baste. Tingnan natin. Ganda nga sana, no? Labanan niya, si Tatay Digong pa rin ang lumaban dyan, si Torre. Tingnan natin. Yung kidnapper at ang kinidnap. Yon ang magandang slogan doon. Kidnapper, Torre, at ang kinidnap, Tatay Digong. Laban sa mayor, pagka-mayor ng Davao. At tama-tama, nandito na si Tatay Digong, ano? Kasi yung ICC, mga kababayan, ito. Isigwi ko muna saglit itong ICC, ha? Ito po ang ICC ngayon, mga kababayan, no? Isigwi ko muna saglit itong ICC bago natin puntahan yung mga bata na nagmura. Ayan po, oh. Ito po, ICC President seeks Japan's aid to counter Trump push for Asian members exit. Ayan na, mga kababayan. Si ICC President nakikiusap na daw sa Japan. Humihingi na ng tulong. Humihingi na ng ayuda sa Japan dahil si Trump ay pinapalayas na ang mga Asian members ng ICC. Or yung mga kaalyado ng Amerika ay ayaw ng pakotsabahin pa sa ICC. Ito, mga kababayan, no? 19 hours ago, the Japan Times, nabalita po ito sa Japan Times, ha? International Criminal Court President Tomoko Akane has asked
Japan for cooperation to counter pressure from US President Donald Trump's administration for ICC member countries to withdraw from the court. Ayan mga kababayan. Humihingi na ng tulong itong presidente ng ICC na si Akane sa Japan para daw makipag-cooperate sa kanila para ma-pressure naman ang Amerika. Or ma-counter ang pressure ng Amerika dahil ang Amerika ngayon ay matindi po ang panawagan. At katunayan nga, mayroon na naman yung Venezuela mga kababayan, nabalita din, no? Nabalita ang Venezuela na aalis na rin sila sa ICC. Ayan mga kababayan. So, paano yan, ICC? Wala nang member ang ICC mga kababayan, ha? Mauubusan po ito ng member. Mga ngatog po ito. Trillanes na lang po ang member nito mga kababayan. Trillanes na lang ang member nito. Nasaan na ba yun? Ito, ito, rioters, mga kababayan. UN mission says Venezuela's ICC withdrawal undermines accountability. Ayan na. Nag-withdraw na po yung Venezuela. Unti-unti, isa-isa na po nilalayasan po itong ICC, mga kababayan. Kaya ano pa bang inintay ninyo? Magsipaglayas na kayo na sa ICC. Dahil wala pong kakwenta-kwenta yan. Batas, mga kriminal po ang kinakanlong dyan, mga kababayan. Kriminal po, wala pong kakwenta-kwenta. At yan po ay labag po sa batas ng international human rights. Yung ICC na yan, wala po, hindi po yun nila nirerespeto. No? Mga kababayan. So balikan na natin. Bakit nga ba galit na galit itong mga bata at nagsisigawan bago si Marcos Jr. Lumipad o sumakay dito sa kanyang chopper? Ito po mga kababayan, mga kabataan po itong mga high school di umano, no? Itong si Marcos Jr. pasakay, paalis na po ng chopper dito nga po sa kanya pagbisita sa Davao City. Ngunit nakita po siya ng mga bata at ang mga bata po ganito ang naging reaksyon nila nang makita nila itong si Bangag na pasakay po ng helicopter, sorry. Pre, sana, mata niya! Upaw! Bangag! May isang batang sumigaw, Bangag, ha? Alam niya, lubuto niya ay! Alam niya, lubuto niya ay! Kalami, lubuto. Sabi ng isang bata, kalami mo buto. Ang sarap sumabog. Sabing ganun mga kababayan, di ba? Alam niya, lubuto niya ay! Kaya dali sila, kaya binari na yung magsili sila. Spain naman. Yawa mo mo taon tana! Isa kakoy mo kaping para nga na makita na. Kaping dito dito. Lupad ng mga yawa. Lupad ng mga yawa. Lilipad na yung mga yawa daw, sabi ng isa. Ayo, part. Ano yan? Pinsiho na eh. Ayan mga kababayan, nagtitrending po itong video na ito. Post po ito ng Abante. 6,600 yung kanyang likes. At ang share nito 683 at ang comment nito 4,400. Grabe. Kita nyo mga kababayan? Ganito po ang nangyari. Kasi nga, marami pong galit dito kay Marcos Jr. Mapapakita. Dyan pa sa Davao mga kababayan. Ito nga post, free speech o pambabastos, sabi nitong news online. Panoorin. Kumakalat ang video sa social media kung saan makikita at maririnig na tinatalakan at iniinsulto ng mga di umano estudyante ng Kalinan National High School sa Davao City si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Habang papalis ang helicopter nito, ito'y matapos ang pagbisita ni PBBM sa People's Ville sa Riverside, Kalinan District upang mag-inspeksyon sa pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH. Eto mga kababayan,
Ang kanya palang pinuntahan yan ay nagpunta pala siya sa Peoplesville sa Riverside, Calinan District. At ito daw ang tanong dito ng mga kababayan, ito daw ba ay free speech o pambabastos? O sabihin na lang natin pambabastos. O sige nga. Sabihin na lang natin pambabastos. Mayroon bang kaso? Ikukulong nyo ba itong mga bata? Abay, mananagot kayo kay Uncle Kiko ninyo, kay Uncle Kiko. Di ba si Uncle Kiko, bawal ikulong? Kahit kayong mga dalawang mga batang nakapatay doon sa di ba, namaril doon sa Tacloban. Wala ngang nagawa ang ating batas, di ba? Hindi sila pwede ikulong. Alam ng bata wala siyang kasalanan. Ay wala siyang hindi siya makukulong Di ba? O sabihin na lang natin gano'n na lang mga kababayan. O, may kukulong ba kung nambabastos? Ikabastos-bastos ba? Ha? Mabuti nga, bastos lang Ang ginagawa nila Marcos Jr., nagnakaw sila, inanakaw nila ang pera ng taong bayan O, di ba? Sila ang tinuturo ng mga mali-malita ng mga dating mga sundalo. Hindi ba yung kabastos-bastos? Hindi ba yung kawalang hiya ang pinaggagawa nila sa bayan? Tak ng titing naman. Mas masahol pa sa kabastusan ang ginawa nila. Inuubos na po nila yung pera. Hindi nga nila may paliwanag kung nasaan na ang mga pera Yung gold reserve ng Pilipinas, wala siyang sinabi sa SONA kung nasaan niya nilagay. O, yung ninakaw nilang pera ng PhilHealth, nasaan na? Yan, ito mga legal ito Yung pera ng Land Bank, yung pera ng mga bilyon-bilyon, PDIC. Ubos na po ang pera ng bayan. Hindi pa pambabastos yan. Hindi nga pambabastos yan. Pagwawalang hiya na talaga yan sa mga Pilipino. Di ba mga kababayan? Isa pa tinan nyo. Pumunta daw ito sa Peoplesville. Peoplesville nga ba talaga yan? At project nga ba yan talaga ng pambansang pabahay nga ba yan ni Marcos? Tingnan na natin mga kababayan. Kaya may nakita po tayong post na ganito. Yan BBM's credit grabbing of Peoplesville in Davao City. Ito po ay kay EB, kay kasamang EB Hugalbot. This project was conceptualized and its regularity filings started during the term of then Davao City Mayor Sara Duterte in 2021, which then crossed over to the administration of Mayor Baste Duterte in 2022. Peoplesville started out as a private-led socialized housing development initiative by the Peoplesville 1, 2, and 3 Homeowners Association Incorporated, represented by its president, Julie S. Lee. It was later adopted and expanded as part of the national government's Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH housing program. In other words, Peoplesville was not part of BBM's flagship housing program when it all began, from design, site selection, and regulatory approvals. It started as a private initiative for socialized housing, heavily supported by the LGU of Davao City. Yan. Napamura, Credit grabbing. Ayan po mga kababayan. Dumating sa Calinan, sa Davao City si Pangulong Marcos Jr. upang bisitahin ang Peoplesville na isa sa mga proyekto ng administrasyon sa ilalim ng Pambansang Pabahay. Kita niyo mga kababayan, hindi naman po pala ito Pambansang Pabahay umpisa. Ito po ay naumpisa ng panahon ni Mayor Sara. 'Di ba? Pero ito ay private. Tinulungan lang po ng LGU. Tapos ngayon, ginagrab Bansang Pabahay. Kita niyo mga kababayan? Ganito po itong si Marcos Jr. Kaya nakakagalit talaga sa mga taga Davao. 'Di ba? Pati mga kabataan, alam na alam nilang isyung ito. Katulad nito sinasabi nitong itong si pangalan nito? Ito galit na galit daw siya. Pumunta pa siya diyan at nandyan pa siya ngayon. Galit na galit kay alam ng mga tao na matagal na yan, may plano na yan ng JICA, pinatulog lang nitong Marcos administration. Ganito lang po yan mga kababayan.
Pag mayroon pong nangyaring maganda sa Davao, una kaagad, credit grabbing. Tingnan nyo po, wala naman siyang kinalaman itong Marcos administration sa tulay po ng Bocana Bridge, di ba? Pero sino nagpunta? Yan, si Marcos Jr. Inangkin niyang project niya yun. Di ba? Pag may maganda pong nagawa, project dyan sa Davao, katulad nitong, actually, hindi naman po talaga ito, private naman talaga ito, no? Pero inangkin niya ngayon na kanya. Basta may maganda po, yun po yung kanyang aangkinin. Pero pag pangit, ibigay sa mga Duterte yan. Kamukha ng sinadya nila yan mga kababayan, hindi po nila punduhan. Ganyan po kawalang hiya, ito pong Marcos administration. Kaya ang mga tao dyan sa Davao, masisisi mo ba mga kababayan na hindi po mabuisit dito kay Marcos Jr.? Ay nako. Balikan natin itong si BP Sara dyan sa Dahig. Yung rally po ng Free Duterte. Ito po si BP Sara, panoorin natin mga kababayan. He should be released. And he should be released immediately. This is not about justice. This is about politics in the Philippines. Because who was the first to be sent to detention? President Marcos. Next, President Duterte. Next, pwede na. Next, If the ICC wants the world to respect the institution, they should first know how to respect the law. Anti-corruption against Arroyo. We do not know the dealings by former Senator Trillanes and another person. That was in 2017. In 2018, the court took it under consideration. Between 2017 until 2021, there was investigation, no investigation, put on hold. Let us start first with the complainant. Who is Trillanes? Trillanes is the person behind the Oakwood Mutiny and the Manila Peninsula Siege. Which was against who? It was against President Gloria Macapagal Arroyo. Trillanes stood on the platform of anti-corruption against Arroyo. We do not know the dealings, the negotiations behind the mutiny and the siege. That is not discussed publicly. When did we next see Trillanes? We saw him next in the Jejomar Binay attack. Vice President Binay was a candidate, a presumptive candidate for the 2016 election. And then what did he do? He attacked Vice President Binay on the platform of anti-corruption. But you must remember, he never attacked President Aquino on the platform of anti-corruption. And you remember the DAP, the pork barrel scam of the Aquino administration. And where was Trillanes then? Quiet. Because we do not know how much, where, how, when the negotiations happened. When did you see him again? Trillanes, hear about him again. You heard about him in 2016 because President Duterte was the front runner. In April 2016, President Duterte was already the front runner of the presidential elections. Everyone forgot about Mar Rojas, the candidate of Trillanes. Everyone was focused on Rodrigo Duterte, including Trillanes. This was the first time you heard about EJK, DDS, bank accounts, billions in the bank accounts. This was in 2016. In 2017, he filed the communication in ICC. And if you can remember, President Duterte never did anything against Trillanes
against the witnesses of Trillanes during the Senate hearing. He presented Bato-Bato, he presented Las Cañas, and he claimed so many things about the Davao Death Squad. And what did President Duterte do? He told everyone, pabayaan nyo yan. It is his right to speak. It is his freedom to talk about the Davao Death Squad. So that is... Okay na ng payong, sir. Ay, ma'am, sorry. Ay, banyo ako, ma'am. So that was Trillanes. That is Trillanes. Against Gloria Arroyo, anti-corruption. Against Binay, anti-corruption. Against Rodrigo Duterte, anti-corruption. EJK. But do you hear him speak of anti-corruption when it comes to President Aquino and President Marcos? No. Makes you question. What is the anti-corruption platform for? Whose interest is he serving? Yellow. This is yellow, pink, red. Lahat ng kulay, maliban lang sa green. Lucky charm. Maliban sa green at black. Thank you, friend. Diba? He is quiet when negotiations happen for his interest. But if negotiations are for the interest of, against the interest of Trillanes, he is noisy. So that is 2017 in the background of the person who sent the communication to ICC. Now here comes ICC. Yes, we take it into consideration, and then yes, we will investigate. We will put on hold the investigation through the years, and then come 2021, we will investigate. And who is the person? Who was the prosecutor who finally defended the investigation? It was Prosecutor Karim Khan, who was dismissed for an entirely different issue, but there was one issue about Karim Khan in relation to the case of President Rodrigo Duterte. And what was it? He had conflict of interest because his previous work was representation of the victims of supposed EJK under the Commission on Human Rights in the Philippines. That was his conflict of interest. But did ICC say categorically that you have conflict of interest? No. They did not. They just said that the appearance of impropriety excludes him from this case. But how can you give credibility to an investigation by someone who represented the victims? And now you're saying he must be investigated and prosecuted. That is clear conflict of interest. It muddles the entire investigation. That is our complainant, that is our prosecutor. We go to jurisdiction. ICC said, we have jurisdiction because we took the complaint under consideration before the Philippines withdrew as a member of the International Criminal Court. And what does that mean? It means that if you take it under consideration before withdrawal of a country, there will always be an open complaint, open under consideration, open investigation through the years, even if the ICC will not act on it. And is that justified? Of course not, because it will be a perpetual investigation. There must be an end to the perceived liability, to the under consideration, to the investigation. Otherwise, it will be 300 years from now, assuming this ICC will exist for 300 years, there will be an open, under consideration, complete communication inside the ICC. That is what the countries who are withdrawing now from the ICC should watch out. Because if there is something under consideration there, even if they withdraw 50 years from now,
kung buhay pa yung ICC, they can file a case. That is why we have been saying you have no jurisdiction. 2 years has passed since the withdrawal of the Philippines from the ICC before any formal inquiry was done. If that is allowed, then there will be no end to the ICC going after sovereign nations. That is jurisdiction. We go to how the ICC disregarded how former President Rodrigo Duterte was kidnapped from the Philippines. They say it doesn't matter to us how he was taken, where he was taken, by what means he was taken. What matters to us was that he was delivered to The Hague and endorsed to the ICC. If this is about justice, then why does it allow injustice to happen to people who are respondents of communications, of complaints inside ICC? Next, we go to interim release, the release of President Duterte. There are 3 things in the Rome Statute that are to be considered before a release can be considered or granted to a respondent. First is that he is not a flight risk. Second is that he does not, will not, cannot obstruct the ongoing investigation. And third, he cannot continue to commit crimes under the ICC jurisdiction. You saw President Duterte being pushed, pulled outside of the room, pushed into a plane. Is that a person who is a flight risk? He cannot even walk 3 steps and fall to the ground. In fact, how many times has he slipped and hit his head in detention? No one can count anymore. And no one is talking about it. Because why? President Duterte is the Asian poster boy in answer to the attacks that ICC is only going after the black race. He is a flight risk because of the support of the Filipinos around the world. Is that an assessment, a correct measure of a flight risk? Second, he will cannot continue to interfere or obstruct any investigation. Investigation started when? When he was president. Kay witnesses, Matubato, Las Cañas, when? When he was president. And what did he do? Nothing at all. He allowed the ICC to say whatever it wants, to do whatever it wants, even when he was president. When he was former president, I told him, the ICC is doing an investigation. The investigators are coming in and out of the country. We have proof of immigration records. And what did he say to me? Pasagdi na sila. Di na sila pwede manghilabot sa ato ang nasod. Pasagdi na sila magsulod gawas dinhi sa ato ang nasod. And I knew that something was happening because I hear it from the office of the former speaker, Romualdez, and so I put it on record. What did I do? I wrote the president. Why is the ICC continuing the investigation inside the Philippines? And then he said, what did he say? He said, we will not cooperate in any shape or form with the ICC because it is an infringement in our sovereignty. On that point, he was correct. Because our judicial courts are functioning. We can go to court, file a complaint, the judge can hear it, the judge can decide, the judge can put you to jail easily. There is no breakdown of the judicial system in the Philippines. And so, any interference of the ICC is an affront to our sovereignty. And that is
the only correct thing that Marcos did or Marcos said about ICC, that letter. But did he follow through on what he said? He presented a letter, he released an official letter, but his left hand was doing other negotiations. He was doing exactly the opposite of his letter. He was allowing the investigation to happen, supported by the House of Representatives and Antonio Trillanes. And so we go to the corruption in the investigation. Former soldiers, former employees of Congressman Zaldico already executed affidavits saying that they were told to exchange pesos to dollars because this will be delivered to the ICC investigators through Trillanes. And this is not hearsay because the person who did the delivery, who received the instructions, who went to the money exchange and exchanged for dollars, who delivered the money was the same person who talked to Zaldico. And so, how do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yes! Yun. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money in the Philippine case. Maleta ang pinag-uusapan dito. So where is the justice in all this? There is no justice for the Philippines, there is no justice for the Filipinos, and there is no justice for former President Rodrigo Duterte. Iyan mga kababayan, tama po dito si VP Inday Sara Duterte. Mayroon pong mga ebidensya, may mga witnesses po, mismo yung nagbigay or nagdala ng pera dito mga sa mga taga-ICC, mismo po ang nagsiwalat po nito, yung dating tauhan ni Zaldico. Ngunit ayaw po nilang paimbestigahan sa pamumuno po nitong si Bindalo, mga kababayan, ayaw na po nila. Nung nagkaroon po ng investigasyon noon ay talagang pinilit po nilang ipakulong po si Senator Marcolita. Kitang-kita po ninyo ito. At ang matinding sinabi dito ni VP Inday Sara, ang ICC ay tuta lang pala ni Marcos Jr. at saka ni Trillanes. Nagpapakatuta. Bakit? Sa ngalan po ng pera. Dahil kitang-kita nyo naman po ngayon mga kababayan, nagmamakaawa na ang kanilang pinuno, ang kanilang presidente dyan sa ICC, na naman mga kababayan, hindi ka magmakaawa, wala ka ng pera, paano ka pa mag-ooperate, di ba? Wala ka na talaga, hindi ka na makakapag-operate kasi nga, wala ka ng pera eh. No? Ito pong ICC ay talagang naghihingalo na po ngayon mga kababayan. Sabi nga nila, nasa ICU na. Tuta pala ito ni Trillanes at saka ni BBM ang ICC. Yun lang ang masakit na katotohanan. Gumagalaw na lang po ngayon ang ICC kasi nga naghihingalo po ito. Parang nasa ICU, oxygen na lang po. Kaya po sila ngayon nabubuhay kasi dahil sa oxygen. Mantakin nyo mga kababayan, 7 lang pala ang kaso ng ICC. Diba? 7 lang. 6 dyan ay mga African at 1 ang Asian, si Tatay Digong. Pero gumagastos ang iba't ibang mga bansa para lang sa wala namang kakwenta-kwenta. Unjustice naman itong ginagawa nitong ICC. Tapos dito nga, recently kay Tatay Digong, nagpakatuta po itong ICC dito sa kay Marcos Jr. at kay Trillanes. Yan po ang sabi ni VP Inday Sara Duterte. At ang ebidensya niya, yun nga po, yung mga dating bodyguard or dating sundalo na bodyguard ni Zaldico. Kitang-kita po ninyo mga kababayan kung saan po talaga napupunta ang lahat. At ang masaklap, saan galing ang pera? Siyempre, galing po sa taong bayan, sa tax ng bayan.
Pag bumili ka ng sardinas, bumili ka ng tuyo, bumili ka ng gasolina, lahat ng bilihin sa bansang Pilipinas, may tax po yan. Kaya kasama ka po. Pagka kumakain ka, humihinga ka. At mayroon kang ilaw, mayroon kang tubig, umiinom ka, may tax kang binabayaran sa bansang Pilipinas. Kasama ka sa nagbabayad dito sa ICC na ito. Yan mga kababayan, ang totoong pangyayari sa ating bansa. Bueno, no? Ang masaklap pa, gamit-gamit itong si Trillanes na wala naman pong katungkulan na sa ating bansa. Okay mga kababayan? So ano pong inyong masasabi dito sa paghihingalo? Sa tingin niyo mga kababayan, Perles Forecast nga, interesado ako. Mga ilang taon kaya madi-dissolve? Or ganito, sa tingin nyo kaya pagka 2028 si Inday ng presidente, maipupush na kaya ito para i-dissolve itong ICC sa pakikipagtulungan ng Israel, Russia, China, at saka Amerika? Pilipinas? Amerika, Russia, China, Israel, at Philippines para i-dissolve ang ICC? Isa pong palamunin. Palamunin ng tax na mga mahihirap. Grabe, ang kapal na mukha nito mga ICC na to mga kababayan, ano? Sabagay, sabi nga ng kanyang ate, bangag kasi ang ating presidente mga kababayan, kaya wala pong magawang matino. Sabi po ng kanyang ate, takot kasi magpa-drug test mga kababayan. Takot na takot sa air-political drug test. So anong gagawin natin? Hindi naman po tayo si Marcos na kakamutan lang ng ulo. Siyempre, comment nyo po dyan sa baba mga kababayan kung ano yung masasabi patungkol po sa video itong ating napag-usapan. Muli, this is BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita tayo sa susunod. Bye-bye!